Update tayo sa lagay ng panahon ngayong nakakaranas tayo ng pabugso-bugsong pag-ulan. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang tanghali at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali po sa kanila at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, nasaan na po yung lokasyon ng binabantayang low pressure area sa loob ng PAR? Well, kaninang alas 8 po ng umaga, yung binabantayan nating low pressure ay tinatayang nasa layong 670 kilometers east-northeast of Biracatan, Duanes. So offshore pa rin pero yung malawak na kaulapan nito ay nakaka-apekto na nga sa ilang bahagi ng ating bansa, in particular na dito nga sa may bandang Bicol region. Pinalalakas pa po ba ng LPA yung hanging habagat at saang lugar yung mga direktang maapektuhan? Tama po, no? In some ways, pinalalakas nito or na-impluensya nitong low pressure yung hanging habagat. Kaya ngayong araw po, inaasahan natin na posibleng makaranas ng mula 50 to 100 millimeters of rain itong lalawigan ng Quezon at Camarines Norte dahil sa low pressure. Samantala, same amount, 50 to 100 millimeters of rain, posibleng maranasan din po sa lalawigan ng Palawan at Occidental Mindoro dahil naman po sa habagat. May Kaya analysis, pa rin po natin, no? Yung maging abiso pa rin yung mga kababayan natin dyan sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. opo, may analysis na po ba yung Pag-asa doon sa binuhos na ulan nitong weekend? Dahil napaka-unusual doon po, talagang doble doon sa normal rainfall. Well, kung titingnan nga po natin, no, yung naganap nung nakaraang Sabado kasi ay dulot na isang malaking thunderstorm activity over the Quezon City area. At monitoring nga natin, halos yung 1 hour na peak na ulan nito ay nahigitan pa yung 1 hour na peak na ulan ng Bagyong Ondoy. Although, nakakonsentrate lang talaga yung ulan dito sa Quezon City. Kaya yun nga, naranasan yung matitinding pagbaha dito sa area. At posible naman pong mangyari ito from time to time kapag may mga localized thunderstorm. Kaya ang Pag-asa po ay nagpapalabas ng tinatawag nating mga thunderstorm at saka heavy rainfall advisory bilang part ng tinatawag nating nowcasting na usually ang coverage lang up to 3 hours. Ayun nga po. So yun ang key po doon, talagang localized lang talaga at nakasentro talaga sa Quezon City yung napakalakas na buhos ng ulan. Kaya ganun yung nangyari. Tama po, no? Base doon sa nakuha nating radar image, talagang yung Saturday na nagpaulan, yung event in particular, ay isang napakalaking thunderstorm cloud na nakatapat lamang dito sa may bandang Quezon City area. Kaya kung mapapansin po nila or nabalitaan nila sa ilang bahagi ng Metro Manila, ay kung hindi man nakaranas ng matinding pag-ulan, ay hindi kasi ang dami ng ulan na naranasan natin dito sa Quezon City. Ilang bagyo pa po ba inaasahan natin para sa buwang ito? Well, sa buwan po ng September, inaasahan natin mula 2 hanggang 4 na bagyo ang posible nating ma-monitor at lagi nating pinapaalala sa ating mga kababayan na posibleng 2 or at least 3 rito ang maglandfall. Kaya antabayanan din po yung mga monitoring natin ng mga low pressure na kadalasan ay nagkakaroon ng potential na maging bagyo at makapekto nga sa ating bansa. Tuwing kailan po ba nagkakaroon ng malakas at napakaraming buhos ng ulan? Tulad nung nangyari po nung Sabado. Kung mapapansin natin, Rapi, no, itong pag-ulan nung nakaraang Sabado ay halos naganap during the latter part of the day, yung makapananghali onwards. No? So kapag mga localized thunderstorm, mas malaki po ang tsansa na mangyari ito tanghali, hapon, or gabi. Lalong-lalo na kung wala namang bagyo at nangyayari din to kahit na doon sa mga buwan ng Marso, Abril, Mayo, kahit yung sinasabi natin na dry season, pwede rin mangyari ito. No? So anytime na mangyayari ito, nandito po yung monitoring natin. Ito nga yung tinatawag natin pag-issue natin ng thunderstorm advisory at mga posibleng rainfall advisory para magbigay ng abiso sa mga kababayan natin sa mga potential na impact nito. May malakas bang ulan na dala, malalakas na hangin, madaming ulan, o may mga pagkidlat at pagkulog ba na dala itong mga thunderstorm activity na ito. Of course, pwede rin po mangyari ito sa ibang lugar. Paano po kung hindi narinig ng ating mga kababayan yung advisory po ninyo? Ano po yung telltale sign na magkakaroon ng ganito kalakas na buhos ng ulan na localized sa thunderstorm? Well, normally kasi pag nag-issue po tayo ng tinatawag nating thunderstorm advisory, once na may na-monitor na tayong namumuong thunderstorm clouds or may existing na thunderstorm cloud sa isang lugar at nakita natin kumikilos papalapit nga ng isa pang lugar. No? So simula po ng alas 11 ng umaga, ng Sabado ay nag-issue na po tayo ng tinatawag natin na thunderstorm advisory. In particular, nung 12:52 po ng tanghali, nag-issue po tayo ng thunderstorm advisory number 3 at binanggit natin no, na posible nga makaranas ng pag-ulan hindi lamang Metro Manila kundi yung mga ilang pangkaratig lalawigan in the next 2 to 3 hours.
So again, dapat po talagang paghandaan at dapat huwag ipagwalang bahala kapag kayo po yung nag-issue ng localized thunderstorm dahil posibleng maging threat ito dun sa lugar na inyong binigyan ng warning. Tama po, no? Yung monitoring natin dapat ng weather ay hindi lamang tuwing may bagyo. Kasi karaniwan po yung mga kababayan natin, nagtatanong lamang kung may bagyo kapag nakaranas ng pag-ulan. Dapat aware din po sila na ang mga pag-ulan ay hindi lamang dinadala ng mga bagyo, kundi maging yung mga iba pang weather system, gaya nga po ng localized thunderstorm, habagat, low pressure, mga iba pang weather system na pwedeng mag-ulan at magdulot nga rin po ng mga pagbaha, lalong-lalo na po sa mga low-lying areas. So dapat huwag rin po mag-monitor sa balita at of course mag-subscribe sa inyong mga social media accounts para malaman yung pinaka-latest na impormasyon. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.